Sikat ng araw, sikat may dalang pag-asa. Buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal at gumagabay sa atin. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. Okay, magandang umaga po sa ating lahat dyan mga kapatid sa Panginoon. Isang pinagpalang umaga na naman sa ating pong buhay. Hallelujah! Araw ng Huwebes, blessed na blessed! Hirap na nararanasan, pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at manat. Isang pinagpalang umaga na naman po sa atin po sa paglilingkod sa Panginoon at pagpapasalamat sa mga panibagong buhay na Kanya pong ibinibigay po sa atin. Isang mapalad ang bawat gumigising ng maaga at naninimot ng mana ng salita ng Diyos. Salitang buhay. Magandang umaga po sa ating lahat dyan, mga pinagpalang mga kapatid sa Panginoon. Good morning po kay Pastora Mira Masiglat ng Concepcion Tarlac. Pinagpala kay Pastora Ginalyn Agustin, kay Sandra Yamaguchi, Dani Sapigaw, Julieta Sapigaw, Hallelujah, JP Caspillo na nasa Las Piñas, kay Sister Bernadette Ramos. Magandang umaga sa inyo pong lahat dyan. Pinagpala kay Pastora Grace Libril, Hallelujah, I am blessed, I am blessed. At maging sa mga kapatid po natin dyan sa Muñoz, Nueva Ecija, kila Sister Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija, at kila Sister Sharon Divina Gracia. Magandang umaga mga pinagpalang anak ng Diyos. Araw-araw tayo po ay sumalubong sa Panginoon sa pagising sa umaga na may dalang masiglang na umaga. Salubungin ang pagpapala ng Panginoon. I am blessed, I am blessed. Hallelujah. Kila Sister Alexis Agustin, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan. At syempre kay Brother Ruben Ramos. Pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. I am blessed. Kila Sister Melody Sapigaw. Magandang umaga sa inyong lahat yan. Hallelujah, glory to Jesus. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Dahil sandali na lamang po tayo po ay mananalangin at magpapasalamat sa Panginoon. Siyempre, unahin natin ang pagpapasalamat sa dakilang Diyos na nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Pasalamatan natin ang dakilang Diyos na siyang nagsumusubaybay at nagpapala po sa ating lahat. Hallelujah, glory to Jesus, glory to Jesus. Ang buhay sa puso mo magpakailanman. Welcome Holy Spirit. Let us welcome the Holy Spirit, the presence of God sa buhay po natin mga kapatid sa Panginoon. Tayo po ay narito sa ating programang Tinig sa Itaas. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Good morning Pilipinas, mga pinagpalang anak ng Diyos. Kay Brother Mirano Santiago Valdez ng Palayan City, Nueva Ecija. Kay Ate Jessica Rigdao, isang magandang umaga sa inyo pong lahat dyan mga kapatid. At kay Kapitana Ramos, Marilo Ramos. Tayo po ay mananalangin at magpapasalamat sa Diyos. Hallelujah, glory to Jesus. Salamat po Panginoon Diyos sa umagang ito. Kami po ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat at dumadalangin Panginoon sa isang panibagong umagang ibinigay niyo po sa amin. Sa isang bagong umagang punong-puno ng kalakasan, sa isang bagong umaga na punong-puno ng biyaya at pagpapalang nagbumula sa Diyos. Salamat po Panginoon sa lahat ng biyayang aming tinatanggap. Salamat sa iyong mga pag-iingat. Salamat sa iyong mga salita na patuloy namin pinangahawakan Panginoon sa umagang ito. Kami po ay dumadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo at nais po namin ibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat at karangalan sa iyong dakilang pangalan, dakilang Diyos na makapangyarihan. At sa oras nito Diyos, linisin mo rin po kami ng iyong banal na dugo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang nagagawa sa isip, sa salita at sa gawa Panginoon. Natayan po ninyo o Diyos ng banal na Espiritu ay malayang makakilos sa pamamagitan po ng kapangyarihan po ng pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Patawarin niyo po kami sa mga bagay na ito Panginoon. Sinadya man ito o hindi Panginoon, kami po humihingi ng kapatawaran at hayaan po ninyo
na ang banal na Espiritu Santo ay malayang makakilos, Panginoon. At ang diablo ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Ito ay walang kapangyarihan. Ano man ang kanyang balaking masama sa amin, Panginoon, sinasaway po namin ito. Ano man mga sakit karamdaman na dumadapo po sa aming mga katawan, o Diyos, ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. At hayaan po ninyo, O Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, ng banal na Espiritu, siya pong makakilos po sa amin ang nang walang pag-aalilangan kami, sapagkat kami ay punong-puno ng pag-asa sa iyong mga pangakong salita. Marami pong salamat, O Panginoon, sa umagang ito, at kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong kabutihan po sa amin, at ito po ay pinagkakatiwala po namin ng aming buhay sa inyo pong makapangyarihang kamay. Maraming salamat, Ama. Ito lamang po ang aming dalangin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. Tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Isa na namang mainit na usapin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! Mapagpalang umaga po sa ating lahat, at tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon. Tanggapin po natin ang salita ng Diyos na punong-puno po ng pangako, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah! Napapanahon po ang lahat ng ating po mga pinag-uusapan, no? Nagpaparangal sa Diyos at nagpapasalamat po tayong mabuti. Salamat po sa ating po mga kapatid dyan na walang sawa pong sumusubaybay sa programang ito. Ang Diyos ang maparangalan, ang Diyos ang mapapurihan sa ating pong mga ginagawa araw-araw. Ayan, ang Diyos po natin pinaglilingkuran ay Diyos na tunay, kaya magandang umaga po, Pilipinas. Magandang umaga po sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig po. Sa mga late viewers po, marami din pong salamat sapagkat magkakaiba po ang oras natin maging sa ibang bansa. Ay nagpapasalamat po ako doon sa mga kapatid po natin na matyaga pong sumusubaybay kahit mga late po yung iba dahil iba po ang oras nila. Yung iba po tulog ngayon, yung iba naman ay nasa trabaho. Kaya salamat po sa mga kapatid po natin. Ay talagang na-appreciate ko po ang inyo pong pagsubaybay po sa programa. Yung iba po ay nababasa ko, yung mga comment po ninyo. Marami pong salamat. Sa Diyos po lahat ang papuri. At naku po ay natutuwa sapagkat may mga kapatiran na naman po na sinasagot ng Panginoon Diyos ang kanilang mga panalangin, ang kanilang pagtsatsaga at pagtitiis. Lagi po itong nagbubunga. Ang pagtitiis po ay nagbubunga po ng pagtsatsaga. At kapag tayo po ay may pagtsatsaga, ito po ay nagbubunga ng pagpapala. Dito po sa ating pong pag-uusapan, ito po ay napapanahon mga kapatid, trembling at God's Word. Naku, medyo marami na naman po tayong mahihimay-himay at mahuhukay po dito ng mga salita po ng Panginoon. Hallelujah. Ito po yung ika nga po ay kapag ito po ay itinuro, lahat po tayo dito ay masasapol. Tandaan po natin, wag po tayong nagdaramdam kapag po tayo ay nakakarinig ng aral ng Diyos sapagkat ang salita po ng Diyos, sabi nga na Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Panginoon ay magkabilay talim, tumatagos. Ulitin ko, from the outer skin to the inner part of our body, hanggang sa ating mga kaluluwa at espiritu, tumatagos po ang salita ng Panginoon. Kaya po minsan sa totoo lang po, dinanas din naman po natin, nagiging maramdamin din po tayo, no? Lalo po sa ating kalagayan, hindi naman po naiiwasan na maging sensitibo po ang isang tao. Kaya alam po, yung pong mga response po natin, minsan mali po tayo sa ating pong pag-response pagdating po sa salita ng Diyos. At bilang tao, siyempre, hindi man maiwasan, wala nga akong perpeto. Kaya nga, ang maganda po dito sa ating pinag-aaralan, lahat po tayo natututo, hindi lamang po kayo, maging ako po na nagsasalita po sa inyo at nangangaral, ay hindi ko po pwedeng buhatin ng aking bangko sapagkat maging ako man ay tinuturuan ng ating Panginoong Diyos. Salamat po at sa umagang ito, hayaan po natin na maparangalan ng Diyos sa mga salita pong ating pag-uusapan. Ang title po nito ay Trembling at God's Word. Panginginig kapag naririnig po natin ang salita ng Panginoon. Naku, Diyos ko. Naway, patawarin nyo na po ako ngayon pa lang. Lahat po tayo dito ay masasapol sapagkat ang salita po ng Diyos, sabi nga ay ituro po natin ang salita ng Diyos na wala pong kinikilingan, wala pong pinipili, mayaman o mahirap, ay lahat po ay sabi nga ay masasapol. Kasi ang salita pa nga po ng Diyos, ulitin ko, tuloy ko sinasabi ko po kanina sa Hebrew chapter 4 verse 12 na ang salita ng Diyos ay magkabilay talim, tumatagos sa kaibuturan ng ating mga laman, bone, marrow, at sa kaluluwa, ay isipin nyo pati kaluluwa nakakaramdam, hanggang sa espiritu na nasa atin, nakakabot po ang salita ng Panginoong Diyos. So dito po sa aklat ng Isaiah chapter 66, magsimula na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon.
Ito po ang nakalagay. 66 verse 2, sa lahat ng bagay, ako ang may likha. Ang Diyos po ang nagsasalita sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, 66 verse 2, sa lahat ng bagay, ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi, sa mga may takot at sa utos ko ay sumusunod. Dito pa lamang po sa talata pong ating pag-uusapan po ngayon mga kapatid, sa pasimula pa lang, sabi ng Panginoon, nalulugod ako doon sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi, at sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Ayan, nako, hallelujah, purihin po ang Panginoon. Ito po yung nabanggit ko na po kahapon, yung contrite spirit o yung sabi nga bagbag na puso, yung durog na puso sa harapan ng Panginoon, at nakakaramdam ng panginginig. Sa English po kasi ganito po ang nakalagay. But on this one will I look, sabi ng Panginoon, on him who is poor, excuse me po, who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my words. Hallelujah! Ito yung mga tanong na nakalagay po dito. Tayo ba pag nakakarinig ng salita ng Panginoon Diyos ay nakakaramdam ng panginginig o pagkatakot? Isa po itong malaking katanungan po sa mga panahon po ngayon, mga kapatid sa Diyos. Hallelujah! Meron din dito, sabi doon, kailan mo naramdaman na yung physical body natin ay nakaramdam ng panginginig? Kailan yung huli? O mas maganda kung nananatili? O ang tanong kasi dito, kailan yung huli na nakaramdam ka ng panginginig? Patungkol po kapag narinig po natin ang salita ng Diyos, kailan tayo nakaramdam ng epekto nito na kapag ang salita po ng Diyos ay nangungusap sa atin ng diretso o directly na sa pamamagitan po ng kanyang tinig na atin pong naririnig o kaminsan sa pagbabasa po natin ng Bible, nakakaramdam din po ba tayo ng panginginig sa salita ng Panginoon? So marami pong issue po ang patungkol po dito kasi marami na po ngayon. Ito naman po ay dinaanan na rin po natin mga kapatid at lahat po ng bagay na ito, sabi ko nga po sa inyo, pinagsisisihan ko noon na binaliwala ko ang salita ng Panginoon Diyos sapagkat sabi ko nga po sa inyo, kung alam ko lang, kung nakita ko lang kung ano yung magiging resulta ng pagsunod sa salita ng Diyos noong pa, di sana noong pa nga tayo nagpakatino. Kaya lang, sabi nga, wala namang huli at wala namang nauuna. Ang mahalaga sa Diyos, lahat ng tao ay marunong magpakumbaba, lahat ng tao ay marunong magsisi, lahat ng tao ay marunong lumapit sa Diyos. Yun po ang pinaka-importante po sa Panginoon. Sapagkat sabi nga, galit ang Diyos sa mapagmataas, pero ang Diyos ay nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba. At ito po ay ginamit niya sa aklat ng Santiago. Sa aklat ng Santiago, He gives grace doon sa mapagpakumbaba, but He hate proud person. Galit po ang Diyos doon. At hindi po yung pinagpapala ng Panginoon. Mas nakakaranas ng biyaya ang tao sa ginagawa po natin pagpapakumbaba, nakakaranas ng biyaya mula sa Diyos ang mga taong mapagpakumbaba. Kaya po yung tanong po nakalagay po dito sa ating pong ginawa. Kailan mo naranasan ang huli na nakaranas ka ng panginginig nung marinig mo ang salita ng Diyos, mga kapatid? Nako, big issue po ito sa ating panahon. Kahit naman nung una na ipinapangaral ang salita ng Diyos, big issue po ito. Maraming tinig na ang narinig ng mga tao, pero maraming tao ay hindi nakakaranas o nakakaramdam ng pagkatakot kapag naririnig ang salita po ng Panginoon Diyos. Kapag itinuturo natin ng tama ang salita ng Diyos, sa totoo lang, marami po ang nasasaktan, mga kapatid. At kapag itinuturo ang salita ng Diyos sa maayos na kaparaanan, marami ay umaalis na lamang at lumalayo sa paglilingkod sa Panginoon, tumatalikod sa paglilingkod sa Panginoon kapag nakakaranas ng pagtutuwid. Sabi ng aklat ng Hebreo, kapag itinutuwid po tayo, huwag tayong nagdaramdam. Mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Mahal ng Diyos ang mga taong pinapalo niya. Mahal ng Diyos ang mga taong itinutuwid niya. Kaya nga minsan po, ito po yung realidad sa ating kapanahunan po ngayon, mga kapatid. Sa totoo lamang po. Marami na pong tao sa panahon ngayon, kapag narinig ang pangangaral ng salita ng Diyos, marami po ay nagpapaliwala. Sabi ko nga po sa inyo, time is coming, the end is near. Yung iba nagtatawa pag pinag-uusapan po ang panalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Yung iba ay nagkikibit-balikan, yung iba ay ay parang nagbabaliwala, mga kapatid sa Panginoon. Hindi po ito yung panahon para mag-joke-joke po tayo. Hindi ito yung panahon para mag-prank-prank tayo o maglaro tayo ng it's a prank. Hindi po, ito po'y panahon ng seryosong usapin.
Ang mga kaganapang nagaganap sa buong mundo ay may kinalaman po sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin tao ay pangiti-ngiti at nagbabaliwala. At kahit mga Kristiyano sa loob ng iglesia, ito po yung realidad. Sabi ko nga po sa inyo, pasantabi na po kagad. Wag po tayong nagdaramdam. Ito po ay pagtuturo sa akin, sa iyo at sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. At dapat po natin tanggapin na may kagalakan po sa ating mga puso, sapagkat ang pagtutuwid ng Panginoon ay nagtuturing ng pagmamahal at itinuturing tayong mga anak ng Diyos. Dito po sa ating pong pag-uusap, pagka tayo po nag-o-observe sa mga iglesia, sa mga bahay, panambahan, siguro naman sa mga nakikinig na mga gagawa ng Panginoon. At kung may mga Kristiyano mang naririto, alam ko maraming Kristiyanong naririto na nanonood at sumusubaybay po sa ating pong programa araw-araw. Ito po isang malaking katanungan at siguro naman hindi tayo bulag sa nakikita po natin. Marami po sa atin, hindi ko po i-chapweran ang sarili ko. Ayoko pong exempted yung sarili ko as a preacher or as nagsishare ng Word of God. Lahat po dito, walang exempted. Ako, ikaw, tayong lahat ay kasama sa salita ng Diyos. Kapag naririnig po natin ang pangangaral, ay isipin po natin na ang Diyos po ay nangungusap sa atin. Sa panahon ngayon, sa loob at labas ng iglesia, sa totoo lang, kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, yung iba po ay nagbabaliwala, mga kapatid, yung iba ay nagkukwentuhan, nabanggit ko na to, madalas, bakit ko po tinutumbok po palagi ang loob ng simbahan? Kasi sa loob ng simbahan, marami na po ang wala na pong disiplina sa panahon na ipinapangaral ang salita po ng Panginoong Diyos. At hindi naman po lingid sa inyo, kayo na po makakapagsabi nito kung ito'y may katotohanan o wala. Ang realidad, marami binabaliwala na po ang aral ng Diyos. Magpapakita po ako sa inyo ng mga ilang halimbawa po sa Biblia, nung nangusap po ang Panginoon Diyos sa mga taong tinawag niya, sa mga taong kinakausap niya, kung ano ang kanilang physical reaction, kung ano yung nararamdaman nila kapag ang Diyos ay nangungusap po sa kanila. Sa aklat po ng Revelation o Pahayag o Apokalipsis, ang kapitulo po ay 1, talata po ay 17, nung magsalita ang Diyos kay Apostol Juan, hallelujah, nawala ang lahat ng kanyang kalakasan nung magsalita ang Diyos. Ulitin ko, nawalan ng lakas si Apostol Juan nung marinig niya ang tinig ng Panginoon. Yung kanyang panghihina o panlalambot ay hindi dahil nawawalan siya ng totoong nagkukulaps yung kanyang body o immune system. Yung kanyang panlalambot, nanginig siya nung makita niya ang Panginoong Jesucristo na nangungusap at narinig niya ang tinig ng Panginoong Diyos. Nung si Apostol Pablo ay tinawag ng Panginoon sa pangalang Saulo, bago po naging Apostol Pablo, ang pangalan po muna niya ay Saulo, hallelujah, sa aklat ng Acts chapter 9 verse 4, ganito po ang kaganapan mga kapatid. Babasahin ko po sa inyo sa Biblia para po maging maliwanag po sa atin. Ito po ang kanyang karanasan. Acts 9, simulan ko sa verse 3. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang umislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa. Tingnan niyo po yung physical reaction kaagad. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Isang masamang tao si Saulo, isang relihiyosong tao si Saulo, isang ikang ay masugid na tagasunod ng relihiyon at si Saulo ay pumapatay because in the name of religion. Subalit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakitaan siya ng Panginoon Diyos ng kanyang dedikasyon. Ang Diyos kasi hindi tumitingin sa kung ano ang buhay natin sa nakaraan at sa kasalukuyan. Ang nakikita ng Diyos, yung planong inihanda niya sa bawat individual, yung future ang mahalaga sa ating Panginoong Diyos. At nang marinig ni Saulo ang tinig ng Panginoon, bigla siyang natumba at nanginig. Uulitin ko, si Saulo na isang mamamatay tao, si Saulo na nabubuhay dahil sa relihiyon, si Saulo na handang magpakamatay ng dahil sa relihiyon ay napili ng Diyos. Sabi nga, before i-form tayo sa womb ng ating ina, bago tayo ipaglihipan ng ating ina, nakaplano na at nakatakda na ang magiging kalalabasan ng ating mga buhay. Whether it is good or whether it is bad, nakadisenyo na po lahat yan at wala na pong pwedeng magbago niyan. Nakatakda po ang lahat ng bagay.
Ang problema lang po natin, yung freedom po natin, yung freedom to choose, yung freedom of will, yan lamang po ang ating babantayan. Depende po sa ating mga desisyon sa buhay ang kahihinat na ng ating maganda o pangit na kinabukasan. Si Saulo na naging Apostol Pablo, nung ma-encounter niya ang Panginoon, nung marinig niya ang tinig ng Panginoon mula sa kalangitan, siya'y nanginig at natumba. Pero ang masakit na realidad po sa ating kapanahunan, halos maputol na ang ugat ng mga mangangaral, halos maputol na ang leeg sa pangangaral at pagsigaw sa loob ng iglesia. Marami pa rin tao, marami pa rin tao, hallelujah, ang nagbabaliwala sa salita ng Panginoong Diyos. Kahit mga Kristiyano nang nagpapakilala, maniwala po kayo sa hindi. Bato-bato sa langit, ang tamaan po, huwag magagalit yung iba. Pagka nare-rebuke, iba talagang ika nga ay nagdaramdam, ika nga ay talagang umaalis. Pagsalita po ng Diyos, iba naman yung salita ng taong nakakasakit. Ibang usapin po yun, ibang level po yun. Pero pagdating po sa salita ng Diyos, yung respeto po natin. Wag na lamang po sa labas, sa loob ng iglesia. Doon na po natin pag-usapan. Pag nasa loob ng mga simbahan, pansinin po nyo, ang daming nagkukwentuhan. Wala namang kinabukasan sa kanilang kwentuhan. Samantalang habang nangangaral ng salita ng Diyos, yung iba ginagawang restaurant, ginagawang snack bar yung simbahan, doon pa kumakain sa loob ng simbahan, doon pa nagkukwentuhan, doon pa nagchichismisan, parang hindi magkikita pagkatapos ng gawain. Ito po yung masakit na realidad, mga kapatid. Kaya po, lagi pag nasa loob po ng church, yung iba naglalaro pa nga ng cellphone. Sa totoo lang, medyo pangit na pong tingnan. Ang tawag po doon, kung medyo mabibigatan po tayo sa bibitawan natin salita, mga bastos na Kristiyano sa loob ng bahay-sambahan. Ito po yung mga taong natuturingan na pagdating sa kantahan, todo sigaw, todo sayaw, pero pagdating sa salita ng Panginoong Diyos, hallelujah, pagdating sa salita ng Diyos, hindi po nanginginig, hindi po nakakaramdam ng pagkahiya. Sa totoo lamang po, tayo po ay nabubuhay ay sa salita ng Diyos. Lahat ng nag-e-exist sa mundong ito ay dahil lamang sa salita ng Diyos. Nung ma-encounter ni Apostol Juan ng Panginoon, nanginig siya. Tanong dito, kaya nga meron po tayong tanong na ginawa, kailan natin naranasan ang manginig nung marinig natin ang tinig ng Diyos? Ang problema po kasi sa atin, nakatingin po tayo lagi sa nagsasalita. Hindi, si pastor lang yan. Wala yan, walang kwenta yan. Hindi ako bilib dyan. Kahit wag kang bumilib sa akin o sa sino mang mangangaral, basta bumilib ka lang at gumalang sa salita ng Diyos. Hindi yung tao nagsasalita ang kinakailangan natin titingnan palagi. Ang titingnan natin palagi ay salita ng Diyos. Si pastor, pangit naman ang ugali niyan. Si ganito naman, marami etc. bla 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 tayong negatibong nakikita. Tandaan po natin, si Saulo ay mamamatay tao pero tinawag ng Panginoong Diyos. Ang trabaho niya ay usigin ang mga tagusunod ni Kristo, pero dahil nakitaan siya ng isang kakaibang karakter at dahil nakadisenyo si Pablo o si Saulo na maging apostol ng Panginoon, ginawa ng Lord yung nararapat sa kanyang panahon. Sa totoo lamang po, marami na po tayong aral na natututunan araw-araw dito. Nawa, ang dalangin ko po ito'y matanim sa ating puso't kaisipan at may pamuhay po natin at maparangalan ang Diyos. Hallelujah! Yung iba po na umaalis at lumalayas kapag nakakarinig po ng ganitong aral, wala po akong magagawa. So, sad to say sorry po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Importante po kasi, sabi nga, open rebuke is better than secret love. Sino bang paparangalan natin dito sa ginagawa nating platform? Wala pong iba, kundi ang Diyos. Yung iba, pag hindi nagustuhan ng sinasabi, yung iba, pag hindi nagustuhan ng naririnig, tapos patasan ng kilay, parang contest pang pagsasalita ng salita ng Panginoon, ng pangangaral. Pasensya po kayo, hindi po natin kailangang magbalitaktakan dito o magdebatehan. Ang kailangan po natin dito ay unawain po natin kung ano ang mensahe ng Diyos. Ang kailangan po natin gawin dito, alamin po natin kung bakit naririnig natin ang mga pangangaral na minsan masakit mang pakinggan, subalit kung may katotohanan, masarap tanggapin sapagkat ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Yung karanasan ng mga taong totoong nanginginig, isa si Apostol John na nanginig nung marinig niya ang boses ng Panginoon o ang tinig ng Panginoon, at si Saulo na naging Apostol Pablo nanginig nung marinig ang tinig ng Panginoon. Hallelujah! At isa pa si Moses, hallelujah,
Si Moses in the book of Acts chapter 7 verse 32, nanginig ng marinig din ang tinig ng Panginoon. Nung marinig ni Moses ang tinig ng Panginoon, sino po kayo? Sabi ng Panginoon Diyos, ako ito, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Jacob, ako ang Diyos ni Isaac. Nung marinig ni Moses ang ganung pananalita, nanginig siya at nakaramdam ng takot sa Panginoong Diyos. Sa panahon po natin ngayon, bali na ang leeg ng nangangaral, nagtatawanan pa yung iba sa loob ng simbahan. Halos dumawit na ang dila sa kasisigaw, patungkol sa salita ng Panginoon Diyos, halos mabali ang leeg, halos maubusan ng laway, yung iba'y namamaos na para ipangaral ang salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah! Hindi pa rin tinatablan sa kapal ng kanilang pusong namamanhid sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Pagpansinin po natin, pagtismisan na nga haba ang leeg natin sa pakikinig, yung tenga, kung maaari lang maliwanag natin marinig ang mga pinag-uusapan. Kapag katismisan ng pinag-uusapan, buhay ng may buhay, talagang uusisahin pa saan, paano nangyari yung sino yun? Nako, hallelujah. Ganyan po ang nangyayaring sitwasyon po natin sa panahon ngayon, mga kapatid. Yung iba, pagsalita ng Diyos, nilalampasan lang ang nagangaral, pinabaliwala, pinagtatawanan, humanda po tayong lahat sapagat ang salita ng Diyos na binabanggit ng aklat ng Juan 12:48, ang salita ng Diyos na binabaliwala ng lahat, ito din ang salitang gagamitin sa atin ng Panginoong Diyos. Glory to God. Okay, pahamon lamang po, nakita ko po si Kagawad Annie Garcia, condolence po sa inyo po, mga kapatid. Nung si Moses ay narinig ang tinig ng Panginoon, nanginig siya at natakot at sinabihan siya ng Diyos, Moses, tanggalin mo ang iyong sandalya sapagat ang iyong kinatatayuan ay banal na lugar. But some people today, pag pumasok sa bahay panambahan, ang tingin nila doon sa simbahan, ito po yung masakit na katotohanan. Somebody, anybody, kapag dumarating sa loob ng bahay sambahan, sabihin ko po sa inyo, karamihan po ay wala ng respeto sa araw ng pagsamba. Kailan ka ba nakaranas na minsan na wala ka sa sarili mo dahil nung marinig ng Panginoong Diyos, nung nangusap sa iyo ang Diyos, hallelujah, ay nakaramdam ka ng panginig o pagkatakot sa salita ng Panginoon? Kailan mo huling binasa ang Bible? Kailan mo binigyan ng pansin ang Bible? At umaasa ka ng may banal na inaasahan, hallelujah, at nakikinig ka sa mga salita ng Diyos na naririnig mo kapag binabasa mo ang Bible, naririnig mo kapag may nangangaral, naririnig mo ang salita ng Diyos, na ito'y nangungusap para sa iyo. Ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, ang salita ng Diyos ay nag-aalis ng problema, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, ang salita ng Diyos o tinig ng Panginoon, kung sino mang nangangaral, basta salita po ng Panginoong Diyos, ang ipinapangaral, ito po ay malaking pagpapala at malaki po ang maitutulong sa ating mga buhay. Ano ho ba dapat kung itawag po doon sa mga taong walang galang po sa nagsasalita sa unahan? Ano po ba dapat nating itawag po doon? Nako, paggabi ng nilagyan ko po ng lengguwahe, nako, malamang sa malamang, maniwala po kahit sa hindi. Yung iba kapag nakakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, parang wala lang, deadma lang. Pinapansin mo na wala lang, ngingisi lang. Kapag itinuwid mo, anong sagot nila? Ikaw ay lalayasan lang. Kapag ka itinutuwid at napagsabihan, nako, ikaw ay iiwanan. Mga kapatid, ang paglilingkod po sa Diyos ay may mga kaakibat po na sakripisyo. Hindi po ito ganun kadali na parang payless na pag niluto mo in just 3 minutes, luto, isusubo mo. Kaya remote control at TV na pag pinindot mo, pag gusto mo buhay, pag gusto mo patayin, papatayin mo. Kasi ang nakakalungkot po na realidad, marami po ang salita po ng Diyos, ang Diyos po'y palaging nangungusap sa pamamagitan po ng pangangaral. Ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng pagbabasa. Kaya nga, ikaw ba, kailan mo ba binabasa ang Bible mo araw-araw? Ito ba'y napagbigyan mo ng pansin? Ito ba ay pinakikinggan mo? Sinasabi nito?
Tandaan po natin na sinasabi po ng Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagdudulot ng karunungan, mga kapatid ko. Sa totoo lamang po paano ko ba ito sasabihin? Well, masaktan na po ang masaktan magalit po ang magalit, matuwa naman yung dapat matuwa. Sa totoo lang, ang dami ko napupunta ang simbahan, ang mga Bible po ay kanila pong iniiwanan at yung pastor po doon o sino mang mangangaral, sila na po ang nagliligpit at konsentidor naman itong mga ito at tinuturo ang maging tamad magdala ng Bible yung iba kasi nga nakakahiya na, hindi katulad ng araw. Nung araw, pagandahan po ng Bible. Nung ako po ay nakakilala sa Panginoon mga 1980s, naku, pagandahan po ng Bible, palakihan ng Bible. Uso yung Thompson, yung mga ganyang version, yung Thompson, ang daming magagawa nito. Mga kanya-kanyang pagandahan ng mga version ng araw, pagka magandang Thompson, King James version, NLT version, pagandahan po ng disenyo yan. Nung araw yun, ang problema ay, lumipas ang panahon, ito ay kinatamaran. At nung mauso ang mga cellphone, dito na nag-focus ang lahat, ang cellphone po ay distraction, inaagaw ang ating atensyon. Kaya naman kahit nagsimba, paglabas puno pa rin ng konsumisyon dahil walang atensyon, mga kapatid. Dami ko na-obserban, kunyari lang, kala mo nagbabasa ng Bible sa cellphone, pero hindi, nagme-messenger at nagpe-Facebook habang nababali ang leeg ng nangangaral sa unahan. Nung si Pedro ay narinig ng Panginoon, nang narinig niya ang tinig ng Panginoon, nangingisda sila Pedro sa dalampasigan sa aklat ng Lucas chapter 5 verse 8, walang hulim, malungkot, pero nagsalita ang Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ihagis ninyo inyong lambat. Nangatwiran pa si Pedro, magdamag po kami ng huli, pero wala po kami mahuli. Pero dahil sinabi mo, sabi ni Pedro, dahil sinabi mo, ginususunod kami, at nagulat si Pedro nung siya'y nakinig sa tinig ng Panginoon. Hallelujah! Nagkaroon ng maraming huli at halos mapuno ang bangka, halos mapunit ang lambat. At siya'y lumundag at siya po'y lumuhod sa harapan ng Panginoon na nagsasabi, lumayo kayo sa akin, hindi po ako karapat-dapat sapagkat ako isang taong makasalanan. First encounter nila Pedro ni Santiago at Juan nung araw na yun. Kaya sabi ng Panginoon, mula ngayon ay gagawin ko na kayong fishers of men. Sa ating kapanahunan, kailan natin naranasan ang totoong pagkatakot sa salita ng Diyos? Ito ho ang masakit na realidad. Minsan tayo pa ang nananakot sa Diyos. Minsan yung Diyos pa ang tinatakot natin. Paano ko po nasabi ito? At sa paano kaparanan na maraming tao na tinatakot po ang Diyos? Ganito po yan. Pag napagsabihan, kapag napagsabihan, kapag na-rebuke, ang sagot niyan ay layas, iiwanan ka niyan kapag yan ay napagsabihan. Salita ng Diyos, iba yung salita ng tao, yung salita po ng Diyos, mga kapatid. Kapag ka pinapangaral mo, ganito, etc., bla bla bla, lahat ng binanggit mo na patungkol sa kanyang buhay, na gamit ang salita ng Panginoon, maniwala ka, ikaw ay kanyang tatalikuran at sabay iiwanan. Minsan nga po, nagugulat pa ako pagkat panahon po ng service, maniwala ka kapag hindi po nagugustuhan ng pinangangaral, maniwala kayo, biglang napupunta sa CR. Kapag medyo nasasaktan na, bigla kang iiwanan. Kapag ka hindi na maganda sa kanyang pandinig ang naririnig, maniwala kayo, ikaw ay kanyang tatalikuran, sabay layas at goodbye ka na forever. Ito po yung masakit na realidad, mga kapatid. Siguro kailangan po yatang makatikim ng palo. Yan. Ito po yung totoo, nangyayari po ito sa maniwala po tayo sa hindi. Tapos pagka sinasabihan mo, pag pinapangaralan, sabi ko nga po sa inyo, pagka hindi, nung araw kapag pinapangaralan ako nanay ko at may kasamang sinturon, tumatakbo na ako ayoko makatikim ng palo Nangyari po talaga yan. Pero ngayon sabi ko nga, kung pwede lang mabuhay ang nanay, sarap ng palo yata ng nanay, parang nakakamiss minsan na may nagko-correct po, lalo na kung ito ay iyong mahal na magulang. Kaya ang tanong dito, kailan mo ba naranasang manginig sa Panginoon? Kailan mo ba talaga naranasan na ikaw ay nakaramdam ng takot habang nagbabasa ng Bible?
Ikaw ba ay nakaramdam ng panginig? Minsan nga sa pagbabasa po natin ng Bible, bigla ka nalang maiiyak, no? Bigla ka nalang matutuwa. Minsan naman bigla kang ahalaka kapag nagbabasa ka ng Bible dahil directly nangungusap ang Diyos through your Bible. Ito po yung sinabi ko ay, yung panginginig sa Panginoon, hindi po yung nanginginig-nginigan lang, nagkikisay-kisay, nagwawala, nagsisiyon, napuspos. Pero pagkatapos lumabas ng simbahan, tapos na, balik na naman sa dati. Maniwala po kayo, napakahirap po talaga ang buhay po natin sa panahon ito. Mga kapatid, this is a reality. Maniwala po kayo. Marami na, even Christians or unbeliever, kapag narinig ang tinig ng Panginoon, wala na. Isang araw, sumundo po ako sa aking anak sa eskwelahan, sinalubong ako ng guard. Kasi yung Kristiyano po yung guard. Sabi niya, Pastor, kanina may nagsisigaw dyan. Naka-megaphone. Isa lang po ang isinisigaw niya, magsisi kayo at magbalik loob sa Panginoon sapagkat malapit na dumating si Kristo. Alam niyo po yung mga tricycle driver, nagtatawanan lamang. Pinapanood na akala mo'y baliw na nangangaral yung tao pero ang totoo noon, ang realidad noon talaga namang pinagsisisi ang tao pero ang mga tao ay hindi nanginginig sa aral ng Diyos. Noong unang panahon na napuspos ng banal na Espiritu Santo sila Pedro, nung sumigaw si Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, 3,000 kaagad ang sumuko sa Panginoon. Nung nangangaral si Juan Bautista at narinig ng mga tao ang salita ng Panginoon, bigla-bigla silang nagsisi at nagpabautismo kay Juan Bautista. Nako, sabi ko nga po sa inyo dito sa cellphone na ginagamit po natin, mapapansin mo, milyon-milyon ang nakatutok sa mga walang kabagay-bagay na mga bagay, na mga programa doon na wala namang kinalaman sa kaligtasan, pero maraming tao doon nakatutok sa mga bagay na yun. Pag pinag-uusapan po ito, tandaan po natin, ang salita po ng Diyos, kapag ito po ay binabasa natin, meron kang mararamdaman dito. Kapag ang salita ng Diyos binabasa mo, meron kang mararamdaman dito na ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Every verse na binabasa mo, ang Diyos ay nangungusap. And then, suddenly, bigla kang tumahimik ng konti, no? Sandali kang manahimik. Pakinggan mo sinasabi ng Panginoon. Sa pagbabasa po ng Bible, nangungusap po ang Diyos directly, mga kapatid. Sa susunod po na binabasa po natin ng ating Bible, ito po ang dapat natin gawin. Umasa ka. Sabi nga, magkaroon ka ng holy expectation when you read your Bible. Magkaroon tayo ng banal na inaasahan. Every time we read the Bible, umasa ka. May sinasabi po ang Diyos sa buhay mo. Kapag binabasa po natin ang Bible, ito po ang iyong asahan. Victory! Kapag lagi mong binabasa ang Bible, meron kang ay matatawag na tagumpay sa buhay. Kapag binabasa mo ang Bible, may sinasabi ang Diyos, may ipinaparating ang Diyos. Hallelujah! Victory! Yan po ang ating pong nararanasan, mga kapatid. Kaya nga ang tanong po dito, kailan mo naranasang manginig sa salita ng Diyos? Napakahaba po ng usaping ito, mga kapatid. Bukas susundan po natin ito ng panibagong pag-aaral ng mga tao po na kapag nakarinig ng salita ng Panginoon, maniwala po kayo, nanginginig. Yung iba, ang Diyos po ang pinanginginig. Hindi manginginig ang Diyos sa atin. Siya Diyos na makapangyarihan. Yung iba sa atin tinatakot ang Diyos, hindi na ako magsisimba dyan, lilipat na lang. Kahit magpalipat-lipat ka pa ng simbahan, kung di ka marunong makinig ng aral ng Diyos, wala pa ring kabuluhan, mga kapatid. Akala yata ng mga ibang taong palipat-lipat na simbahan kapag hindi nagustuhan ng isang simbahan, dilipat sa simbahan, hindi yung simbahan ang may problema, ang may problema yung nakikinig ng salita ng Diyos. Kahit lumipat ka pa sa magandang simbahan, malalaking simbahan, yung ugali naman na hindi nababago, wala ring kabuluhan. Panalo, lilipat na ako. Di lumipat ka, sino tinakot mo? Alis na ako dyan sa simbahan na yan, ang sungit ng pastor, di umalis ka. Ayoko na magsimba. Pangit dyan. Sino kayang pangit?
Ay nako. Marami tayong katwiran to escape the reality, mga kapatid. Oh, wala. Decision nila po yan. Sobra namang higpit dyan. Anong gusto mo, maluwag? Simple analysis lamang po ang ibibigay ko. Dahil ito madalas ko tinatanong sa mga kapatid. Kapag ikaw ba ay sasakay ng sasakyan, ano ba ang gusto mong sakyan? Yung maluwag ang tornilyo o yung mahigpit ang tornilyo, mga kapatid? Anong klaseng sasakyan ang gusto mong gawin? Sasakay ka ba sa maluwag na tornilyo ang sasakyan? Alam natin ang magiging kahulugan nito kapag sumakay tayo sa isang uri ng sasakyan na maluwag ang tornilyo, siguradong disgrasya ang aabutin natin. Pero kung tayo ay sumasakay sa mahigpit na mga tornilyo, ang mga sasakyan, ay siguradong buhay naman tayo. Pero itong reality na ito, hindi matanggap ng ibang tao. Kaya ang ginagawa nila, doon na lang ako lilipat ako. Hindi ho problema yung paglipat. Di lumipat ka. Ang problema, nabago ka ba doon sa iyong pupuntahan o sa pinanggalingan mo o sakit ka lang ng ulo dahil parehas pa rin ang ugali natin. Kaya nga, ang mahalaga po, kaya nga, pag naririnig po natin ang salita ng Diyos, mahalaga mga kapatid na dito every time that we heard the Word of God, dapat nararamdaman natin. Kaya nga yung prayer, Lord, lagyan mo ako ng takot, bigyan mo ako ng takot. Kapag ka naririnig ko ang salita ng Diyos, magbigay po tayo ng galang sa salita ng Diyos. Nako, dami ko na nakita. Pag pumupunta sa simbahan, nagsasalita ka na, bali-bali na ang lalamunan mo. Na binababali paglalabunan. Halos malagot ang mga ugat mo sa pagsasalita para ipahayag ang mabuting balita, ang magandang balita ng kaligtasan, para may pahayag ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Nako, Diyos ko, maniwala po kayo. Wala lang, dead ma lang yung karamihan. But anyway, one day darating po ang panahon sa pagbabalik po ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng salita ng Diyos na binabaliwala ng tao, in the same word ang gagamitin sa atin sa araw ng paghuhukom. Lalo po ngayon, marami po tao ang nadidepress. Marami po tao ang nadidepress. Sa totoo lang, kulang po ito sa salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay nagdudulot ng kagalingan. Mga kapatid, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay nagdudulot ng kagalingan. Ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng tagumpay. Ang salita ng Diyos nagpapaganda ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng magandang direksyon sa landas na ating dinadaanan, mga kapatid. At ito po'y dapat nating matutunan. Sa totoo lamang po, kailan po ba tayo tatawag sa Panginoon? Kailan po ba tayo magsiseryoso ng pakikinig ng salita ng Diyos kapag ganito na po ang nangyayari sa ating mga buhay? Huwag naman po sana. Wag naman sana. Dapat po ngayon pa lang habang ang Pilipinas o ang ibang panig ng bansa ay malayang naririnig ang salita ng Diyos, magkaroon po tayo, ipakita po natin yung respeto, ipakita natin yung pagkatakot sa salita ng Panginoon. Meron pa po tayong mga kasaysayan na kung saan ang mga tao kapag narinig ang tinig ng Panginoon Diyos, o bibigyan ko po kayo ng isang sample, nung panahon ni Moses, nung sila'y lumapit sa bundok Sinai, nung nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng kudlog at kidlat, hindi makalapit ang mga Israelita. Kaya si Moses, bakit si Moses lang ang nakakalapit doon sa bundok ng Diyos kahit dumadagundong ang mga kulog sa halimbayan ng mga kidlat, hindi tinatamaan ng kidlat si Moses. Hindi siya natatakot sa dagundong. Bakit? Naroroon kasi yung kanyang respeto, naroroon kasi yung kanyang paggalang. Kaya si Moses lamang ang nakalapit sa bundok ng Diyos at si Moses lamang din ang nakakita sa Diyos at si Moses lamang din nagpakita ang Diyos kanya, kaya lang likuran, hindi po harapan. Si Moses lamang ang nakakalapit sa presensya ng Panginoon Diyos dahil tama ang kanyang puso, willing siyang makinig sa salita ng Diyos. Yung mga Israelita po nung araw hindi makalapit, takot po sila, takot sa salita ng Diyos kasi pagagalitan sila ng Diyos. At kapag pinapagalitan, ayaw nilang lumapit. Marami po ngayon, marami sa panahon natin, ganyan na po ngayon. Ay nako mga kapatid, sa totoo lamang po, nakakapanabik po ang bawat salita ng Panginoon Diyos sapagkat ito po ay merong kaugnayan sa ating kinabukasan. Malapit na ang Panginoon, dapat magseryoso na po tayo sa mga aral ng Diyos.
Pag nagbabasa po tayo, minsan bigyan po natin ng pansin, magkaroon tayo ng konting katahimikan, pag-aralan natin ang salita ng Panginoon, pagbulay-bulayan po natin ito para ang lumalabas po sa atin ay puro mabuting balita. Ay nako, yung mga tao nakababad sa salita ng Diyos, puro word of God po ang lalabas dyan, mga kapatid. Kapag yung mga tao po talaga nakababad sa salita ng Panginoon, wala ka po kayong maririnig dyan kundi salita ng Diyos. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa buhay po natin, wala po tayo ibang patutunguhan kundi salita lamang ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Ha? Ito po ang magbibigay sa atin ng tagumpay, salita ng Diyos, ha? Mga kapatid ko sa Panginoon. Maraming salamat sa Diyos na buhay. Nawa po'y nakapagdulot po tayo ng munting aral na magdudulot po sa atin ng pag-asa, na magdudulot po sa atin ng kapayapaan, magdudulot sa atin ng kaligayahan sa ating mga puso sa umagang ito. Na araw ng Huwebes na tayo ay blessed na blessed, mga kapatid sa Panginoon. Sikat may dalang pag-asa, buhay ay sisigla, simulang pasal. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Salamat po, Ama, sa mga salita mo na amin napapakinggan araw-araw. Nawa po ito'y magdulot sa amin ng aral at gabay sa aming buhay. At patuloy namin pinagpapasalamat ang iyong mga salita na siya po nagbibigay ng kalakasan at inspirasyon habang kami ay matiyagang naghihintay sa iyong muling pagbabalik, Panginoong Diyos. At patuloy po namin dinadalangin ang aming mga bayan, ang bawat isa, Panginoon, ang bawat mga guro, mga estudyante o Diyos na papasok ngayon, ang mga magtatrabaho, dinadalangin ko po sila sa inyo, ang mga nanay, mga tatay na magtatrabaho, mga magulang po namin at ang iyong mga salita, Panginoon, lalo na po ang mga lingkod mo, Diyos, ay tinataas ko po sa iyong harapan, na patuloy mo po ibuhos ang iyong anointing, Panginoon, at maging sa mga may sakit karamdaman ay makasumpo ng kagalingan sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita, O Diyos, at may apply ito sa aming buhay. Hallelujah. At marami pong salamat, Panginoon Diyos, sapagkat pinagpala mo na naman kami ngayong umaga. Sa lahat ng mga namumroblema, salita mo lamang ang may solusyon, Panginoon, kapag ito'y naririnig namin sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa mga salitang ito, sapagkat ito'y nagtuturo sa amin patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat ang tinig mo, O Diyos, ay narinig pa namin sa mga bahay-sambahan na kami bigyan mo ng malinaw na pandinig at mapumasok sa aming mga puso, na sa panahon na pinapahigang ngayong salita ay magkaroon kami ng seryosong pakikinig at paggalang. Marami pong salamat, Ama. Tunay nga po, Diyos, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, at ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat ng bagay sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah. To God be the highest glory, O Diyos. Iniiwan ko po sa inyo ang isang pasasalamat at papuri, at ang karangalan ay sa Diyos. Lalo na po sa panahon ito, Panginoon, lalo po kaming dapat na humawak sa iyong mga salita. Hallelujah. Glory to God. Dapat naming lalong panghawakan ang iyong mga pangako, ang mga salitang ito na amin pong naririnig araw-araw. Masakit man minsan pakinggan, Panginoon, subalit ito po'y nagdudulot ng buhay sa amin. Marami pong salamat, Ama, at patuloy mo kaming turuan, at patuloy mo kaming ingatan, at patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Tinig sa itaas. Magandang umaga po sa inyong lahat, at pagbati po sa inyong lahat yan kay Sister Andre Bracero. Magandang umaga, Bracero nga. Magandang umaga po sa inyong lahat yan. Kay Ate Lenny Soto na nasa Canada. Nako, ilang araw na lang. Anong petsa na ngayon? 26 ng Oktubre. Malapit na silang makita ng kanyang mag-ama. Congratulations po sa inyong lahat ng mga taong sinasagot ng Diyos, kila Kagawad Susan Corpus. Magandang umaga po kay Sister Elena Malen, kay Sister Martes Kasugan ng Nay Cavite. Maraming salamat po. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Hallelujah, glory to God. Kay Sister Divina Vicente, salamat sa inyong lahat dyan, sa inyong matitigang panonood. Ito po ang kaya kong bitawan sa inyo.
ito po kaya kong bitawan sa inyo. Expect, sabi nga yung binasa natin, expect a holy expectation, expect more favor in the name of Jesus, expect more blessing, expect healing, expect deliverance from the bondage of poverty, expect more. Iba ho ang salita ng Diyos. Nako, maniwala po kayong mga kapatid. Sikat may dalang pag-asa. Ito pa man din mga critical na panahon, marami ang tatalikod sa Panginoon. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan ng iba tumatalikod sa Panginoong Diyos? Yung pastor ba talaga ang may problema o yung may katawan ang may problema? Sa atin, tingog sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo, mapagkailan Marami na po tayong nakitang himala sa pagtanggap po sa salita ng Diyos. mong gawing gabay. Kagabi lamang po, yun po ang aming pinag-uusapan ng pinagsisiran doon sa isa pong lugar na pinuntahan namin. Salita ng Diyos, kapag narinig mo, maraming himala. Kapag ang salita ng Diyos isinapuso, nako, ang Diyos ay gumagawa. Yung mga tamad magdala ng Bible, di tamad din ang blessing sa inyo. Naranasan, pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Noong unang panahon talagang, nung ako po'y nakakilala sa Diyos, grabe po nung araw. Pero nauso pa nga yung attached case tapos ang laman nun puro Bible ha. Nauso po yun. At ito po yung nagiging problema po natin sa panahon ngayon. Noong una, pagandahan talaga ng Bible. Nakakaingit nga, lalo na mga leather bound na Bible. Nako, pilihan ka agad yan nung araw yun ha. Ngayon, iba, pagandahan ng cellphone. Tingin sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinignan mula sa Diyos. Isa sa naging paborito kong Bible nung araw na hinangad kong magkaroon ako, yung Thompson ha, Thompson. Sikat na sikat ang Thompson Bible noon. Salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Noon, pagandahan ng Bible, may mga kanya-kanya pang lalagyan yan. Tanging mong gawing gabay. Tinignan mula Noong araw, talagang i-display pa yung Bible. dahil siya'y tunay. Dati maglakad ko sa Metro Manila dati, madali mo makilala yung mga born again believer May mga dalang Bible yung iba. At makikita mo talaga, ma-identify mo talaga. Ngayon, hindi mo na ma-identify yung mga Kristiyano, yung mga born again believer. Hindi mo na ma-identify. Hindi mo na malaman kung sino yung born again o hindi. Noon, madali. Ha? Kasi lagi may dalang Bible. Pag tinatanong mo, born again ka? Kristiyano ka? Opo, wow. Ngayon, di mo na malaman, katabi mo pala, pastor na. Kasi lahat naka-cellphone na. Wala namang masama sa sinasabi ko mag-cellphone. Kaya lang, ilagay po natin sa tamang lugar. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Ikaw ba naman sa panahon ngayon, pagkaganito kalaking Bible ang dala-dala mo ha. Pagkaganito kalaking Bible ang dinadala mo dati, pagandahan ng dala Ngayon, wala na. Wala na. Yung salita ng Diyos, wala na yung iba. Sa iba ha. Hindi ko po nilalahat. Pero sa pagkakataon po ito po isang malaking hamon po sa atin. Tangkilikin po natin ang salita ng Diyos. Huwag po kayo masasaktan. Ito po yung reality. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan at tanggapin niyo po ang biyaya ng Panginoong Diyos. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Ingatan kayo at samahan ng Panginoong Diyos sa inyong pong mga hanap buhay, trabaho. Samahan kayo sa inyong paglabas sa inyong mga bahay. At sa ating po mga kapatid sa Panginoon na tayo po ay magpatuloy na maglingkod po sa ating Diyos, mga kapatid. Paalam na po sa inyong lahat dyan, pinagpalang araw ng Huwebes at bless na bless. Magpasalamat tayo sa Holy Spirit na tayo ay sinasama at ginagabayan kahit minsan tayo ay mga mukhang pasaway. God bless po sa inyong lahat dyan. God bless po, God bless, God bless. Tanggapin niyo po ang biyaya at masaganang pasalubong ng Diyos sa atin sa araw ng Huwebes. Pinagpala, we are blessed, we are blessed. Mayroon mang suliranin
dapat lang alam. Okay sa Lunes sa susunod na mga linggo. Sa Lunes medyo manalangin na po tayo ngayon pa lang. Ihalal lang, dapat ihalal. Pagtawag niya ang pakinggan. Maraming salamat mga kapatid sa Panginoon. Ingat po kayo dyan. God bless po. God bless po sa inyong lahat. Tanggapin niyo po ang biyaya ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Glory to God. Glory to Jesus. Tinig na mula sa Diyos. Good morning, Ate Pem Hison. Dahil siya'y tunay.